Ganon din kakapal ang vocabulary sa lahat ng murang na invento sa buong mundo. Hindi ko na nga naiintindihan ibang pagmumura niya. Hindi ko alam kung Frances, Aleman, Italiano o hindi ko kahit sinasabi. Pero ikaw, naiintindihan mo doon. Malilig ko yan ka. Yung database mo, honorable mention lang yun. Nagpipilit ang honor graduate daw sa high school. Di ba yung honorable? Wala na yun sa top. Di ba plus 2 yung honorable na yan? Tama ba? Valedictorian, salutatorian, tapos first honorable mention. Plus 2 nga. Kaya yung 9 honorable, pang 11 na yun, wala na yun sa top 10. Siguro, ingit na ingit yung database mo ngayon sa'yo. Ikaw, valedictorian. Siya, dalawang 1 na, 11. Tigilan mo na nga yan. Bakit ba kinahihiligan mo yung mga kantang wala namang letra? Parang lagi nagtatanong eh. Ha? Baka ba't naman nagpapalang ng mga ito? Sabihin mo, na-influensya na ako ng database mo sa karangan. Ang gilig-gilig kumanta ng Ninong Bobby mo tapos yan ang patutulong mo. Anong sasabihin? Ano? Wala na yung ginawa yun sa Christmas party saan. Kundi bang i-joke na mag-joke. Pag nabililis yun na mga sulat sa mga classroom, yan mo ang mikropono at saka London Bridge is falling down, falling down, falling down. Judge and Jill went up to jail, falling down, falling down. Alala namin sa puti, batang mataba, batang maputi, bigyan mo ng tubig, inom. Bigyan mo ng tabo, kuya. And the turtle says, snap. Not yet, Bizarre, not yet. The Road Has Traveled by Robert Frost. The green grass out. Yun ang mga kantaroli, ganun na. At hindi yung parte mga kantang walang letra ang patutuloy mo. Saan na ba yung mga CD natin ng magagandang kanta? Anong nandito? Puro CD ko na mga may piano, tapos mga lalaking kulot-kulutang mahabang buhok. Brody, anak, napakaganda. Open-minded ang tatay. Anak, napakaganda. Brody, pagka. Kung hindi ka bakla, bakit nga? Mga CD ng pagdulo ng piano, saka dulo-dulo ng dating mahabang ko. Roy,
taon na tayo magkasama dito. 10 taon na nung iniwan tayo ng nanay mo. Kung ano ka man, kung anong gusto mo, tatanggapin ko, ibibigay ko. Huwag lang yan hindi ka mag-aaral sa Jubilos Baños. Lahat na kahit ano, magbibigay kita. Gusto mo ng laptop, ipinamutan ko sa tito o kamo. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano mabayaran. Pero inutang ko dahil gusto mo. Gusto mo ng tayo. Inutang ko rin sa tito o kamo. Umutang pa siya doon sa Journal Humanities para lang may pamutang sa akin. Sigasig tuloy, pag may papaser, ipapato lang mga papel sa kung saan building. Yung Journal Humanities, dahil lang sa utang kayo. Lahat na rolling kahit ano, ibibigay ko. Pati yung pag-workshop mo doon sa CCB. Yung pagsali-sali mo sa mga conference, sa Manawag, lahat ibibigay ko. Huwag lang na hindi ka sa Jubilos Baños magka-college. Ang tito ko mahilig sa mga banderitas. Pag nalalasing yun, naghahanap ng banderitas. Nakaalala yung piyesa nila doon sa Iloilo. 30 years nga ako hindi nakakawin. Hindi pa rin sila nagkakasundo ng tatay nila. 30 years na simula nung nagdagdag siya. 30 years ng bakla. Eh, hindi ko nga sinasabing bakla. Ano ka ba? Nagdududa lang ako kasi nga, puro mga lalaking nasa city. Kompositor na kung sa kompositor. Yan talagang kaduda-duda. Eh yung pagpumilit ko, huwag mag-aral sa Jubilos Baños. Ni Crowley. Ayaw mo mag-aral sa Jubilos Baños dahil gusto mo ako pa. Ayaw mo mag-aral sa Jubilos Baños dahil tinatakasan mo ako. May tinatago ba sa akin? Kung wala kang tinatago sa akin, bakit ayaw mo mag-aral sa Jubilos Baños? Nakapasa ka na sa una. Ang ganda ng puso mo. Ang picture. Di ba yun ang gusto mo? Bago na ba isip ko? Ano gusto mo? Kung di yun ang gusto mo, mag-engineering ka kayo. Sabi ng dito ako, ang ganda raw ng engineering sa UPLB. Lagi raw kasama sa top 10 ng board siya. Yung totoong top 10, hindi yung number 1, pero dalawa pa. Ayaw mo sa engineering. Di mag-forest ka kayo. Yung nasa forest, parang ang babae. Pag dumadaan sila sa din, kinakawain pa kayo mga UPF na nakikita. Yung iba, nagbubukas pa ng gitna para lang mag-morning o afternoon para ang payapan ng makuha. Siguro kasi, ang ganda dun sa forestry. Di ba pag pumunta tayo, gusto mo yung tunog na makulit. Sabi mo nga, yun ang kinukwento mo doon sa nakilala mo sa Bacolod. Sabi mo nga, pag nanatawang Tagalog Spanish ka, tinatanong agad si Mariang Makilig. Doon sa forestry ka. Sabi mo, nung baka, pumunta kitang titila doon ba nagka-janitor ang inyong mo. Sabi mo, gusto mong makita si Mariang Makilig. Bakit gusto mo na siya magbalay? Ginagawa mo ba yung mga CD na binili natin sa crossing? Yung may pusong bato, may green grass sa wag, saka glass na. Para naman hindi mo alam yung mga CD yun. Kung ganda-ganda kaya. Bakit naman ayaw mo? Mga paborito yun ang tito o kamo. Eh sa luma paborito yun eh. Eh yung gusto mo. Eh yung bago. Ako
tingin mo, gusto mo lang mag-aral ka sa UP Spanish dahil ayoko lang magkalayo tayo. Yan ba talaga ang tingin mo? Sabi ko, di ba nasa internet? Yung kinuwento ko sa'yo, yung graduation sa UPLB. Tanda ko, yun nga. Sabi ko, nakita mo sa internet. Nakakatawa nga eh. Kasi, yung iba doon sa graduation, nagpalakpakan. Kasi akala, ang tanda na magtumakot ng graduate. Narinig ang mga alipin, sabi ba naman, ang tinunungkuha ng diploma. Kahit na matanda, nakapos pa rin ang pag-aaral. Yun nga, yung sabi mo nakita mo sa internet, hindi siya yung graduate. Nanay siya nung graduate. Siya yung nanay na graduate na batay. Sa UP Los Baños, kahit na batay, mag-graduate pa rin. Hindi ko sinasabing mamamatay ka. At hindi ko rin sinasabing mamamatay ka sa UP Los Baños. Ang sinasabi, pag sa UP Los Baños ka nag-aral, kaya maging kagaya ka niya. Kagaya ka niya na kahit na hindi na kaya, kahit na mahirap, kahit na parang imposible, pipilitin at pipilitin pa rin para mag-aral. Hindi mamamatay ka rin ako ng bata ka. Pipilitin at pipilitin pa rin para makapagtapos ng pag-aaral. Yun ang sinasabi ko. Hindi ko sinasabing makamatay ka para lang matapos mo ang pag-aaral mo. Hindi ko sinasabing unahin mo ang pag-aaral mo kesa kalusugan mo. Ang sinasabi ko, kung nasa UP Los Baños ka, kahit na mahirapan ka, o tayo, mahirapan tayo, magagawa mo pa rin mag-aaral. Rolly, di ba nabasa? Usap-usapan nga, may luti nga raw, may binan. Mamamatay na, pero pumapasok pa rin. At nag-isa pa. At hindi lang yun, nag-isis pa. Hirap na. Hinahalos pa ka, pero nag-i-exam pa. Alam mo ba kung paano nakataksyon? Yung mga class, yung mga thesis, naka-analyze sa pagpasok at pag-uwi. Mga thesis na raw ang tumulong para mapipahan yung mga kailangan, mapipahan para makagraduate. Pero hindi. Ilang building ang kailangan pumahan. Ang nagpanahon ay hanap sa kailangan problema, pero ginawa nila para doon sa kaibigan nila. At yung thesis ng bata, yung advisor na niyang tulong sa gastos. Akalain, ganun kababait ang mga teachers sa UP Los Baños. Mga tulong lang sa estudyante. Nasagot, matigas pusin sa thesis. Orally, sabi ng Tito Oka, meron din mga teachers na sumasagot ng tuition. Kaya nangawa siguro. O kung ano man tayo, basta ka lang po. Ganun sila mabait. Kung hindi mo mabait yung mga tao sa UP Los Baños, makakagrade pa yung batang yun na may. Sabi ng Tito Oka, narinig daw niyang nagpukwenta yung chairman, nakausap, nanay, ng bata. Sobrang pasasalamat sa UP, nakalalay, nakasuporta sa mga anak niya. Nakita niya kung gaano handang tumulong yung mga kaibigan, mga sisters, at yung mga teachers. May bigla na lang nag-represent tayo ng pag-sila. May opisyal na mapapadala ng sasakyan para makauwi sila at marami pang iba rin. Hindi ko sinasabing sa UP Los Baños lang may mababait na tao. Hindi ko rin sinasabing monopolyo ng UP Los Baños ang kabaitan. Ang sinasabi ko sa UP Los Baños na lahat, magiging payapa. Kampante sa pag-aaral dahil may patunay. Alam ko, kapag sa UP Los Baños na nag-aral, parang may isang buong universidad na handang tumulong sa iyo. Hindi lamang para makahaba pa ang buhay mo, kundi upang makuha mo ang iyong diploma. Ito mga pandemikas,
Nandito ako kapag nabigay. Ang ginagawa ko, kunwari, wala ko siyang pera. Kaya ang regalo niya sa'yo bilang nabigay sa pagkikipag-tutorial mo, eh yung kumanta buong gabi. Kaya, ganyan mo na. Kunin mo yung mga CD na may green grass mo, pusong bato at bulok. Magpapagalingan sa pagkanta mamaya. Siyempre, hindi ako papayag na siya ang pinakamagaling. Magkatanabangan ko siya. Kanina ko rin, nabangan mo rin siya. Kanina, tuturuan ka. Ganito lang. Dapat, pag tayo, dapat, para ito. Tapos, pag mataas kayo no, dapat, umabot mo. Dali na, tumayo ka na dyan. Ganito dapat. Tapos, bigay. Mark. Tapos dapat, may feelings. Dapat talaga may feelings para maganda yung ka. Huwag ka nang mahiya. Walang hiya-hiya pagka-college ka na. UP Los Baños pa. Masaya lang. Maraming kaibigan. Walang mayaman o mahirap. At pwede mong katahin yung mga pinatutugtog na mga Christ na drivers sa Grove. Dali na! O, ganito dapat. Now, the engineer and so I face the mind of burden. My friends, I'll say clear, I'll state my case, on which I'm certain. I live a life that's good, I travel and every highway and more, much more than this. I did it my way. Every day, let's I did what I had, and so without sanction, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did my way. Rolly, para sa'yo! Brother! It's not a pig! Ang kapatid ko ay hindi baboy na mo! I did not kill anybody! Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao!
estudyante ng UP Los Baños. Sa gitna ng pakikipaglaban sa sakit na cancer, nagpursige siyang makapagtapos ng pag-aaral. Sa kasamaang palad, hindi na siya umabot sa kanyang graduation. Nakatutok si Victoria Tulad. Pangarap daw ng UP Los Baños student na si Alisa Asilo na magtapos. Kaya kahit nakikipaglaban sa cancer na acute myeloid leukemia, hindi siya sumuko at itinuloy ang pag-aaral. Pero hindi na inabutan ni Alisa ang pinakaminitib graduation nitong Sabado. Pumanaw siya noong Abril 6. Dahil naipasa niya ang kursong veterinary medicine, pinayagan ng UP na ang kanyang anak ang kumuha ng kanyang diploma. Di mapigilang maiyak ng kanyang ina sa recognition ceremony. Nagtapos ang 23 anyos bilang top 6 ng klase at isa rin sa mga nakatanggap ng Best Undergraduate Thesis Award. Kwento nila ngayon si Leia ang kumpirma ang sakit ng anak noong ng January 2012. Napilitan siyang tumigil sa pag-aaral para magpapanood, pero hindi nag-enroll nitong Nobyembre. Yung talagang pangarap ko matapos siya, pangarap niya sa buhay mahirap lang kasi kami. Gusto niya makapagtrabaho. Nag-alay ng moment of silence ang buong College of Veterinary Medicine para kay Alisa. Kaya malungkot. Pinaghirapan ko siyang patapusin, tapos gano'n nangyari. At sa commencement exercises ng buong UPLB, pinuri rin ng guest speaker ng taon si GMA Chairman and CEO, Atty. Felipe Elmozo, ang determinasyon ni Alisa para matapos ang pag-aaral. Alisa Asilo, in spite of having been diagnosed with leukemia last year, tenaciously persisted in completing her course. I mentioned Alisa because I can find no better example of the sheer determination of a student to pursue her dream. kasama mo sa pagpasok. Kay mama to, regalo ko. I love you. Ang galing, no? Pagpasok!
Bago, ano ka ba naman, Alisa? Spy ka na dito. Nakikipagbarilan sa mga international terrorists. Nakikipagkapakan sa mga yumayanig sa world peace. Bida sa mga pelikula at nobela, pag-disguise bilang cheer dance na gustong-gusto mong gawin sa sports fest ng College of Medmed. Spy ka na dito ulat sa mga inimagine mo at mula sa nabasa at nakakanood. Tapos, ipagpapalit mo lang sa quiz sa naging estudyante. Yung quiz nga kami ngayon. Lisa, ito naman ang panama ng quiz, pagiging spy. Okay mga kaklase ko, walang papel. Alam mo pinagdali. Alam nang may quiz, hindi nagkakaroon ng papel. Eh minsan nakalimutan nga nila. Tapos 1/4 gusto ng teacher namin. 1/4, 1/2, 1/whole, crosswise, lengthwise, one-wise. Yung 1/5. Kung one-wise person ang bawat classmates mo, magdadala yan ng magkaiting all different possible sizes para lang makapag-quiz. Nakakalimutan nga nila. Tapos minsan, sa base pa sila magugupit ng papel. Eh, di sana, binigyan mo na lang ng kunti. Kahit may gunting, pag sa klase pa ng gupit, question number 3 na bago. Eh, ang nakakapagpaka naman pala talaga ng classmates mo eh. May kunting na nga, magugupit lang. Ang bagal-bagal pa. Hindi sila tanga. Siyempre, susulat pa nila ang pangalan nila, ang student number. Tapos pag may grupo, susulat pa pati pangalan ng groupings. Grade nila, tira nila, quiz nila, basta nila. Gusto ko silang tulungan. Gusto mo talaga tumulong. Ito ang tunay na pagtulong. Paano naman naging pagtulong to? Mga panaginip ko lang to. Yun ang tunay na pagtulong. Kung matulungan makapasama ang kaklase ko, yun ang tunay na pagtulong. Tignan mo nga yung itsura mo. Bakit? Bagay naman sa bagong tubo-tubo ko parang sexy attire ko ah. Chic na chic na nga pa, di ba? Ang tawag na nga ng mga sisis ko sa akin ngayon, sexy Ali. Alisa, dati nakapantalong ako pala, naka-t-shirt, may dalang payo at parating may panyong dalang pinagtatakip sa bibig. Ganito ka lang po, hindi ka. Hindi ka na kumisa ng ate at mama ko ngayon. Kasi nga, Kumisa na ang mama ko, alam mo ba yun? Hindi yan. Pati ang papa ko, sasabawa siya na nanay. Alisa, Hindi lang daw sa mga RTW, siya mga ukay-ukay. Siguro ang yaman nila ngayon. hindi. Ang galing nilang manahe. Tingnan mo, yung jacket mo, ang sikip sa banda tumikitin. Tapos, ang tangin ng pagkakakalit ng buto sa Maayos ang kung pinatay mo sa mga papa ko, sigurado ako napat na napat sa katawan mo. Magaling Sila naman. si mismo nagtatapos ng tela, ay tatayin ng buto, at saka nagbibilang. Minsan, ako ang nagtatayang nagbibilang, alam mo ba yun? Tinutulungan kami sila. O ayan na! Iyon na! Tayoin mo ulit kung gusto mo! Ang sinasabi ko lang, yung bago mong gamit, yung bago mong itsura, ang dami-dami mo ng kwento. Marami talaga akong kwento. Minsan nga, pag nagkikwento ko, natutulan ng mga housemates ko. Kaya natutulog ang magulang ng mga housemates mo dahil tatay-tahimik ka, pero ang kwento-kwento mo. Ay, hindi yun. Nagugulat lang sila dahil minsan pag nagkikwento ko, may hawak akong libro. O kaya notes. Tapos, hindi na nagigets kung paano habang nagkikwento ko nakapag-aral na pala ako. Lisa, yung bagong itsura mo lang pinag-uusapan natin. Ano bang masama sa pagiging sexy Ali? Oh, eh ba't hindi mo isuot? Please pa nga kami. Ang dami mo ng 1/4. Kailangan ko pong mag-review. Ako okay mo rin ang classmates mo. Mama, hindi sila naiintindihan. Pagdatanong sila bago mag-quiz. Eh ito, Susuotin ko pa rin naman. dito, hindi mo na kailangan suotin yun. Dito, wala kang classmates na kailangan turuan pag may quiz o exam kayo. Dito, wala kang sakit. Oh, naiintindihan mo na kung bakit ayaw kitang parisin dito. Dito,
Pantasya ko lang, mga panaginip ko, ako lang ang sumasaya. At anong gusto mong balikan? Maraming natututunan. Magagaling ang mga teachers. Sa klase mo, lagi ka umuupo sa harapan. Yung samantalang yung mga classmates mo nag-aagawa ng silya sa likuran. Ang boring ng mga teachers. Walang sense of humor ang corny. Yun nila ang funny nila. Eh sila lang naman natatawa sa ulit ng jokes. Yung mga sinasabi nila, yung mga tinuturo nila, yun ang importante. Hindi ang mga jokes. Teacher sila, hindi sila komedyante. Yung mga maturo sila na maayos, yun ang trabaho nila. Hindi yung tinatan nila sa pagpapatawang klase. Teacher sila, hindi sila si Vice Ganda. The relationship of thickness of an homogeneity of black fat and ribeye area to the homogeneity of non-pregnant crossbred cat was indigo sila. Headwater buffalo, humanos, humanos. O sige nga, sabihin, anong masaya doon? Anong masaya doon sa homogeneity of your liver, of spleen, yung liver mo nga, yung spleen mo nga, hindi mo alam kung tinitira na lang ang linya mo. Sila yung may mga bagong nalalaman. Nakasulat ng paper, nakagawa ng research, yung buong proseso ng pagkatok sa pagkaunawa. Habang ini-stress ka ng walang puso mong advisor, May puso siya. kung may puso siya, dapat hindi ka na hinayaan tapusin ang thesis mo. Yung pagtulong niyang pagmatapos ang thesis ko, yun ang patunay na may puso siya. Pay-pay na ang iyong katawan. Kakailang mo narrow aspiration ka na. Ilang ulit nang pinarela ng malalaki at matatabang karayom ng katawan mo, yung buto mo. Ilang ulit ka nang tinusok ng karayom para sa ina ng dugo. Dahil ko kayong telang tinatahin ng mamalpaka mo. Sa dami ng ilang ulit na pagkalabas-masok ng karayom sa iyong katawan. At anong ginawa ng advisor mo? Pinagawan ka pa rin niya ng thesis. Ako ang may gusto nun. Kung may puso talaga siya, kung may puso talaga yung si Doc Constante, dapat hindi ka na hinayaan. Siya ang kumasta sa buong thesis ko. Nakaalala siya sa akin. Sasaktan siya para sa akin. Parang si Doc Maalam. Kung nagde-defend ako, hindi na halos kong mapagsalita. Harap ko ang mga colleagues. Hanggang si Doc Maalam. Hindi ko alam kung nanginig pa ba nila ako o naiintindihan pa ba nila ako. Kahit pilit akong humihintay. Pilit tinadamit na ng pag-ibig ang paghihirap ko sa pagsasalita. Hindi kinarinig ng maalam. Lumabas siya. At doon ko napatunayan may puso nga siya. Iniwan ka nga eh. Tapos ngayon, sasabihin mo may puso. Hindi niya kinaya nakitang nasasaktan ako. Hindi ba yun ang tatak ng tunay na may puso? Kaya nga mas lalo dapat na dito ka na lang. Hindi ka mahirapan dito. May quiz pa nga kami, tapos bukas may exam pa. At isa naman, ano ang silbi ng quiz at exam sa acute myeloid leukemia? Makakagraduate ako. Nalagas na yung buhok mo.
Yung ibang estudyante para makapasa, nagdadaya sa exam, nagdadaya sa paper, dinadaya ang teacher, dinadaya ang kapwa ang estudyante. Ikaw, nakikipagdaya ka sa akin. Ilang linggo na lang naman. Binibigay ko na sa iyo ang pantasya mo. Nadating naman papa dahil nag-graduate na ako. Alam mo, hindi kita makakalisin dito. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Ay, no. Hindi ako nadadala sa pakiusapan. Ano kailangan kong gawin? Eh, anunin mo ko. Paano? Eh, problema ngayon. Ano nga ba matatalo ang kumatayan? Yun na nga! Hindi mo matatalo ang kamatayan, hindi mo ako matatalo. Tinatagapin mo na lang ako. Mabuti nga, dito pa kita dinala sa panaginip mo, kung saan lahat ng pantasya mo ay pwedeng mangyari. Masalamat ka kaisipan pa kitang masayahin. Yung sinasabi na mabanggit ko ang nakapray. Yun ang tunay na masaya. Sa paglalagay ko, nakaiting-titing na ng papa. Makapahinga na ng malawag ng papa dahil hindi na siya papalag sa Samoa. Anim na taon mula pa ng 2007 nandun na ang papa. Anim na taon na kami hindi nagkikita. Tatawagan ako sa telepono. Hinihintay namin ang tawag niya. Hindi namin siya matawagan dahil magastos. Wala na siyang employer ko. Hindi namin alam kung paano siya nakukuhin sa araw-araw. Gusto ko nang magkaroon ng katapusan ng paghihirap at pangungulila niya. Diploma yun ang maaari kong iregalo sa Ang kanya. dami mo na namang kwento. Tigil ako sa pagkikwento kung paaalisin mo lang ako dito. Gusto mo talaga bumalik? Gusto mo talaga? Ano ba ginagawa mo? Ha? Pinapakita ko lang sa'yo kung ano ang babalikan mo. Hindi ito talaga yung ano kay Papa. Hindi nga. Yan ang susuotin ng sis mo sa graduation mo. Ate siya. Paano ko nalaman? Sabi ko si ate siya. Aba, Sabi. lumanong pa. Yun! Eh bakit pa pinapaganda mo pa? Talagang maganda si ate siya. Magpapatuloy ang buhay niya. Nag-graduate, mag-board exam, magiging veterinaryo, sasaya. Yun ang gusto ko. Ikaw, Magiging masaya ako kung magiging masaya siya. habang suot niya ang damit na yan, nakihirap naman ang iyong katawan. Alaman ng mga pagmagsuot nito eh, pinakina sa akin. Nagpapatawa ka pa. Sinasabi ko lang, walang kasi sa akin gusto mo yung mga minamahal ko. Kahit naman hirap ako.
Hindi mo kayang tumuwi o umihi mag-isa. Ma? Sa takot mo lang ang tayo agad ang nanay mo. Sa bawat pag-akay niya sa'yo rito, nararamdaman mo ang takot. Naiintindihan mo ang takot na nararamdaman niya. Ma? Parang nagbabalang tubig na tumaga sa binuksang kripong gabi mo, Lisa. Wala lang pong maglilinis sa sarili ko. Masakol ka pa sa sanggol mo, kailangan talaga. Alam mo na hindi pabigat na ako. Ang liit-liit ng mama mo. Pero kailangan ka niyang makayin. Halos buhatan. Ma, naaalala niyo? Nung naglalakad tayo dati. Yung hatid sundo niyo ko sa clinics. Sabi niyo, pinagpipilihan tayo ng mga tao. Siguro, nagtataka sila. O kaya natatawa. Ano ba yan? Kung sino ba yung matanda, siya ba ang nagbubuhat mo sa bata? Ay! True ka dyan, kapatid! Napakaloko ng kabataan ngayon! Uy! Tignan mo! Tignan mo! At yung matanda pa ang pinagbuhat ng bata, and not one, two ba? At sabang nakaakay si Magets, ay muna ng banda! Kapag mananda talaga ang kabataan ngayon, eh ba't hindi mo tulungan yung matanda? Iyak ka nga! Baka mamaya ay naipako niya ni Magets, no? Grabe! Grabe talaga sa grabe! Oh! Oh! Bakit? Huggy. Huggy. Wait. Oi! Oi! Wait, excuse me, Boggy! 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 Do not run away from your destiny, Boggy! 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 Ma, nakakayanan pa rin natin tawagan ng pa. Ilang balding lupa ang nilulok ng mama mo pang tawa ng siya. Alam mo, Pero gusto mo pa rin bumalik. nakakatawa pa rin siya. Makatawa. Ma, uuwi na lang po tayo. Alas 3 na madaling araw kayo dumating.
madaling araw hanggang alas 2 ng hapon. Ikaw na lamang ang nakitira. At sa tuwing magtatanong siya, iisa lamang ang sagot. Ma'am, wala ko po kwarto. Ang nasturan niya kahit na sinong doktor. Ayun na po. May lagnat na po yung bata. Kailangan na po mapainom ng gamot. Ma'am, tama na po. Uwi na tayo. Paano kayo uwi? Napuno na ng kung ano-anong butik yung mukha mo. Natakpan na ng singaw yung bibig mo. Nagsusugat-sugat pa yung katawan mo at parang inaapoy ka sa hagdan. Ma'am, baka pwede sa iba na lang. Ibang ospital. Pinakamalapit. Pinakamadali kang makasikaso. Nakulit na pumasok sa isipan ng mga ko yung ibang ospital. Ibang ospital. Pero walang ibang ospital. Walang ibang ospital para sa mga katulad ninyo. Walang pambayad. Si Ate Beth. Hindi pa dumadating. Naghahaginap ng pera. Hindi malaman kung saan mahuhugot ng perang pambayad sa ospital. Ibang ospital. Ibang ospital. Parang pa akong paulit-ulit na minamartiryo sa isipan ng mama mo. Ibang ospital. Ibang ospital. Kung may pera lang sana kayo. Kung hindi lang sana siya basta mananahilang. Kung nakatapos lang sana siya ng kolehiyo. Kung nakatapos lang sana ng kolehiyo ang papa mo. Ibang ospital. Ibang ospital. Kung hindi lang sana isang taon sa kolehiyo at bet mo para lang pag-aralin ka. Ibang ospital. Ibang ospital. Kung hindi lang sana kayo naging mahirap. Ibang ospital. Ibang ospital. Ma'am, uwi na tayo. Eh, doktor, sa doktor man na nag-usap, kahit sino mang nakausap ninyo. Ang sinasabi ko, misis, eh sa susunod kasi, bago nilagay dito yung bata, sinalagay yung mga may kwarto na siya. Ma'am! Nag-iisa sa bahay ninyo sa tao. Nagkakanda ko, baka nagkakapahid, kakakutang sa kung sinong makilala, sa kung sinong kamag-anak. Para lang pag-aralin ka. Bet-bet. Hayop na bet-bet yan, kaisa. 6 na taon. 6 na taon mo pinalak na kumain ng mama mo para lang pag makapagtapos ka. Sabi nila ikunin ko ang pusong gusto ko. 1 taon lang sa kolehiyo ang bet mo. Ang ganda naman ito, ate. Ang dami.
Kaya nangako ako sa kanya. Mga hindi mo na matutupad. Tandaan mo, hindi mo na ako tupad. Oh! Tigilan mo na yan! Sakali magbago pa ang isip mo. Kahit ano bang kwento mo, hindi na magbabago ang posisyon ko. Hindi na ba talaga ako pagbabalagin? Hindi no! Ano naman to? Isipin mo na lang ibibigay ni Christian grade kay Anastasia Steele. College graduate Anastasia. College graduate. Cheer dancer. Kahit nga sabay, pwede mangyari sa dito. Kahit na anong gusto mo. Lahat ng pinagkasya, lahat ng pinanood mo, nabasa mo. This is the all of you. I don't know how to make you realize that. But I want you in any way I can get to you. And I love you. I know whether to worship at your feet or to smack the living shit out of you. Fuck the paperwork. He lunges at me, pushing me against the wall of the elevator. Before I knew it, he stuck both of my hands in his vice like grip, and his body pinning me to the wall. He yanks my ponytail, pulling my head up. It is not only just painful. My loneliness now, giving his tongue an opening, takes full advantage. His tongue expertly exploring my mouth. I have never been kissed like this. I have never been kissed like this. Do you want to be kissed? Give Marcus mo. Ano yung pinagsasabi mo? Gusto mo nang balikan yung Emmy mo? Anong Emyo? Yung nakilala mo, kung nag-duty kayo sa Ocean's Adventure. Ano sumaya? Sino ba, ha? At yung half Pinoy, half German na may doon sa Kinesius Denmark. Gusto mo rin sumaya? Oo, bakit siya? Sino pa? Classmates mo, housemates, mga sises, buong UPMB, chancellor, mga vice chancellor, mga dean, technicians, janitor, lahat sila. Gusto mo rin sumaya? Lahat ng nagmamahal sa akin. Lahat ng minamahal ko dahil silang gusto kong sumaya. At paano mo sila mapapasaya kung babalik ka? Anong makikita nila? Sa pagpaala na hindi kaya pagpanawarin sa defense mo. Ang mga housemates mo, sila yung unang nataranta, hindi ba? Dokter, kung ako sa ospital. Pa-check up lang naman, Ali. Inaalala ka lang ng mga housemates mo. Nagbago na kasi ang iyong kulay, yung labi mo nanuluyo na, yung cellulites mo sa... Dokter! Pa-check up lang naman sa health, sir. Huwag ka mag-alala. Sasamahan ka namin lahat. Sabi na ninyo ko to. Bakit pa na ako ibigay ko? Hindi na ako makakagraduate. Gusto mo pa yun? Gusto mo pa yun nakikita nag-aalala silang lahat sa'yo? Pati yan si Doc Emilia Lastica. Ang Valentine's. Nakarigado ko kay Mama. Walang silbi ang kahit na anong bulaklak kung nakikita ka naman niya naghihirap. Kung Mother's Day naman, ito ang regalo ko. Ay, dinosaur, tapos pa yan. Pag bumalik ka, maghihirap at maghihirap lang sila. I love you. Tama na. I love
mama at papa. Gusto lang nila. Tapos kami ng college ni ate. Ibibigay ko sa kanila ang gusto nila. Ibibigay ko sa kanila ang mga pangarap nila. Ang gusto mo, ang pantasya mo, yun ang itinibigay ko sa'yo. Ang pagtupad sa mga pangarap nila ang gusto ko. Ang sarili mo, Lisa. Ang sarili mo ang isipin mo. Hindi mo talaga naiintindihan. Dahil pa isang buwan na inaalala. Akala mo, hindi ko naiintindihan. Akala mo, hindi ko alam na nahihirapan na sila. Pag-inimis ako ni Mama, ilang ulit-ulit kitang namumuha ang mga luwas sa mga mata niya. Pinipigilan niya. Pinipigilan niya ang pagpatapos. Pinipigilan niya sumigaw. Tumagulgol pa ulit-ulit, alam ko. Gusto niyang magwala na ng palma ng bulat, magpasabog ng galit pa ulit-ulit. Pag tinutulungan ako ng mga kalayo, pag hinatay na ako galing sa klino, pag wala na akong ginawa kung bilang tumumay, paulit-ulit alam ko nahihirapan na si Mama. Lisa! Pero hindi na ko siya ngumingiti pag mukuli ng pakiramdam ko. Pag nakakipalawag na ko ng hagdan namin, kinakman, bagal naman. Pag nakakailangan ko, ngumingiti siya. Umuwi ako sa umuwi ako dahil sa science. May kinakong pa sa lupa. Nakakawin siya kay kumain ng bukupal. Nandito na gawin. Sabi mo masyado akong makwento. Oo, dahil gusto ko ikwento ang mga ko. Gusto ko ikwento ang kapatid ko. Kung papa ko, mga kaibigan ko, sis, mga klase lahat sila gusto kong ikwento dahil mahal ko silang lahat. Hindi mo naiintindihan! Ang naiintindihan ko lang, kung babalik ka, maghihirap ka lang. At eh, sinasabi mo, mahal mo, maghihirap ka din. Kung aalis ako dito, makakasama ko pa sila. Maghihirap lang din sila. Papasaya namin ang isa't isa. Tapusin mo na ang paghihirap ninyong lahat. Oh! Pag-boom sabihin sa tiyanan ng mga ospital na ito ay gusto mong tulungan. Ikaw ang tinutulungan ko. Hindi ko trabaho yan. Lagi kang nandito para dito ko dahil nakatira. Ako ang katulad sa mga sis mo na binigyan mo ng bracelet. Ito, ka na. Naaawa ako sa'yo. Ang mga katulad mo na tumatakas pa mula sa akin ang kaawaan mo. Hindi mo ko naiintindihan. Ang sinasabi ko, intindihin mo. Ginagawan kita ng kabutihan. Binibigyan kita ng kalayaan. Paalisin mo lang ako dito. Kalayaan mula sa sakit, kalayaan mula sa paghihirap. E bakit ba gusto pang balikan tayo? I love you! Sinabi nang tigilan mo na yan! Gusto mo bang sabihin ko din sa'yo? Magkukwento ka na naman. I love you! Yun ang lagi kong sinasabi kay Mama. Alam mo ba yun? Ha? Dito din. Gusto niya linisin niya ako. Nagisip mo yung sarili mo! Hindi yan ang sinabi niya. Wala akong pakialam! Sabi niya, tutulungan niya ako linisin ang sarili ko. Ito yung ginagamit namin lagi pag linisan nila ako. Pag dumudumi yung iihi. Siguro, nagulat si Mama. Linis ko mabuti ang mga ko, ang singit ko, ang wet ko.
Lisa, sinong inang matutuwang ilinisan pati na ng tumi ang ini ang anak niya ng dalaga? Yung malinis na ako. Ang sabi ko sa kanya, Oh, I love you! ayaw ko marinig! I love you, Mama! Tama na! Mama, I love you! Tama na! Tumahimik ka! I love you! I love you! I love you! Tama na! Tama na! Tama na! Hindi mo na iintindihan. Nagkwento ka! Kwento mo ng panahon na pinapunta ko saan ang mama mo. Nadadala ang bag ng dugo dahil kailangan pa ipa-examine. I love you. Ikwento mo ang atibet mo. Nung panahon na sinusuklayan mo siya, tapos nalagas ang isang tapyas na buhok. Nagmadaling tumakbo sa CR at kulong umiiyak. I love you. Ikwento mo yung mga classmates mo. Nung panahon na kailangan mo mag-aral na madalian na mga kailangan niyo mag-review. Nare-review mo pa sila. Itututor yung kailangan mag-remove. Makabasa yung delikado mo makasa. I love you. Nakakadiri ka! Alam ko na kung ano makakatalo sa'yo. Huwag kang lalapit! I love you. Mainit ka na! Dito, walang kamatayan. Dito, tunay akong patay. Mamamatay at mamamatay ka. Ang graduate naman. Patay ka na. Ang manatili dito ang tunay na kamatayan. At paano naging kamatayan ang panaginip? Kung wala na itong naman, kundi ang pansariling kaligayahan. Huwag ka kaya makatama. Natatakot ka, dahil alam ko na kung paano kang tatalunin. Tumahimik ka! Maganda kayo sa inyong pagkatalo. I love you. 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 Wala na ang mga alipores mo. Panaginip mo, Lisa! Kahit ano pwedeng mangyari. Panaginip ko. Pag gumising ka, hindi mo na ulit ito mapapanaginipan. Hindi ko na kailangan ng kahit anong panaginip. Gagraduate ako liman, yun ang mahalaga. Sa paggising mo, ako pa rin ang sasalubong sa iyo. Nakikipaghagan ako muli sa'yo. Parang dito lang sa mga panaginip ko. Kasama at kasama ka sa akin, mamamatay at mamamatay ka rin. Sumama man ako sa'yo, hindi ako mamamatay. Yun ang hindi mo maiintindihan kahit kailan. Hindi to kaya ka! Pag inakay ako ng mga classmates ko, lahating sulo sa bahay ng mga kaibigan ko. I love you! Magsasawa din sila! Pag inaalagaan ako ng mga katagat ko, inaalagaan kahit nahihirapan na sila. Kaligayahan na nila kung nabubuti ang makiramdam ko. I love you! Mapapagod din sila! Bakit pa nga ba kung magtatago kayo, hindi naman ako natatakot sa'yo. Hindi mo ako matatakasan! Ilang linggo, ilang araw, sasama na rin ako sa'yo. At sa ngayon,
mo ako matatalo! Matatalo kita. Dahil sa digmaan ng buhay. Ang nagmamahal. I love you. At ang minamahal. I love you. Ang siyang tunay na nagwawagin. I love you. I love you. I love you. I love you. Walang makakataka sa'yo. Ikaw ang mapapalit ang sasalubong sa lahat ng kaibigan. Ngunit pag ikaw ang kailangan pagtagumpalan, panaginip mga pangarap na kailangan ipalit. Hindi lang para sa kalit na. Mga panaginip ang mga sinasabi mong pantasya, walang paguluhan kung hindi ka aking ang mga minamahal ko. Minsan kita sa aking babalikan. Ngunit ang sasalubong sa iyo ay hindi ang aking kamatayan. Ang haharap sa iyo ay isang purong buhay. Isang buhay ng isang natutulong ka. Isang buhay na isa niya sa pagpapamahal.
Bye-bye.